Ang gabing bumababa sa lungsod ay tila babala ng unos na paparating. Unos na isinilang mula sa puot at paghihiganti. Sa bawat kanto ay kumalat ang bulong at alam ng lahat na hindi na mapipigilan ang banggaan. Si Jackie ay naglalagablab sa galit. Nagningas ang kanyang mga mata, paulit-ulit niyang idineklara na hindi sila basta-basta mapapalayas. Bawat salita ay may kasamang takot, nakatago sa likod ng tapang, sapagkat alam niyang lalo nang humihigpit ang lubid sa kanilang pangalan. Sa kanyang tabi ay si Miguel, tahimik, ngunit mas nakakatakot. Sa matatag na tinig, sinabi niyang dumating na ang oras ng pagtutunggali, kahit pa ang kanilang kalaban ay ang makapangyarihang pamilya Mondragon. Para sa kanya, hindi na ito laban para sa kapangyarihan, kundi digmaan para sa dangal at kaligtasan. Si Divina naman ay iniisip lamang ang kanyang anak. Bawat hakbang ay puno ng takot at panghihinayang. Alam niyang bawat desisyon ay babayaran ng dugo o luha. Lalong tumindi ang tensyon sa presensya ni Naboy at Tanggol. Si Tanggol, sanay na ang mga mata sa anino ng panganib, ay mariing nagdeklara. Huwag nilang isipin na madali silang makakatakas sa kanya. Mababa ngunit matalim ang kanyang tinig, tumatagos sa puso. Sa loob niya ay nakikipagbuno ang galit at pagpipigil. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring magbunga ng kamatayan sa mga mahal niya. Nang makita ni Eneng sina Divina at Emil, agad na nagliyab ang apoy ng paghihiganti. Sumigaw siya, narito ang taksil. Walang pag-aatubili silang humabol. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon, tapusin ang lahat. Sa habol na iyon, bumalik sa isip ni Ramon ang lahat ng pagdurusang dinanas ni Tanggol. Sa matibay na pasya, nanumpa siya, ang kawalang katarungan ay dapat ipaghiganti, kahit kapalit ay dugo. Samantala, sinalakay ni na Jason at ng kanyang mga tauhan ang mansyon ng Mondragon. Minsang sa gisag ng kapangyarihan at kayamanan, agad itong naging entablado ng takot at kaguluhan. Hawak nila si Eddie sa baril, at sa takot ay napilitang ibunyag ang kinaroroonan ni Brando at Divina. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang putukan. Bawat pasilyo ay nag-echo ng sigaw ng takot at alingaw-ngaw ng bala. Si Divina ay desperadong lumaban upang makatakas. Para bang sasabog ang kanyang dibdib, puno ng takot, panghihinayang at pagkakasala. Bawat desisyong nagdala sa kanya rito ay tila sumpang hindi na mababali. At ang gabi ng lungsod ay tuluyang naging madugong labanan, isang laro ng paghihiganti, takot, at kapalaran, kung saan bawat buhay ay nakabitin sa marupok na hibla. Habang tumatakas si Divina, biglang humarap sa kanya si Tanggol. Nagtagpo ang kanilang mga mata, mabigat na katahimikan na puno ng hindi masabi. Sa mga mata ni Tanggol ay naglalagablab ang sakit ng nakaraan at matagal ng puot. Sa mga mata ni Divina ay kumikislap ang takot at panghihinayang. Ang titig ng isang ina na naligaw ng landas. Walang salitang binitiwan, ngunit sapat na ang kanilang mga mata upang ipahayag, wala ng pag-urong. Habang tumitindi ang init ng pangyayari, bumalik ang kwento sa isang yugto noong Enero. Pumunta si Napungay at Abet sa bahay ni Konglo, dala ang isang lihim na kayang yumanig sa buong lungsod. Tinanggap sila, ngunit bakas ang hinala sa mukha ni Roda nang itanong kung ano ang dala nila. Ipinaliwanag ni Pungay, natuklasan nila ang tunay na kwento sa likod ng tangkang pagpatay kay Vice Alcalde Roberto. Bawat salita ay nagpalubog ng bigat sa silid. Diretsong nagsalita si Abet. Ang nagtangkang pumatay kay Roberto ay isang bayarang mamamatay. Hindi ito bigla ang pangyayari o bugso ng damdamin, kundi planadong krimen na isinadya sa publiko. Idinagdag pa niyang hawak na nila ang malinaw na kumpisal ng mamamatay, handa ng ibunyag. Para kay Abet, ito ay malaking pagsiwalat laban sa mga gerilya. Isang katotohanang matagal nang nakabaon sa takot at kapangyarihan.
Ngunit hindi lahat ay puno ng pag-asa. Pinalaan ni Tinding si Abet. Mag-ingat siya, sapagkat maaaring gumante ang mga kaaway, gaya ng nangyari sa pamilya di Makulangan. Ang babala ay hindi lamang salita, kundi totoong paalala ng panganib sa paghahanap ng katotohanan. Tahimik na tumango si Abet, nagpapasalamat, ngunit mariing idineklara. Huwag mag-alala, siya'y sumusunod kay Tanggol at lubos na iginagalang ang kanyang mga adhikain. Para kay Abet, si Tanggol ay hindi lamang mandirigma, kundi sagisag ng paglaban sa katiwalian. Bilang mamamahayag, mariin niyang idineklara, handa siyang isakripisyo ang buhay para sa katotohanan at hustisya. Ang kanyang pahayag ay hindi drama, kundi matibay na paninindigan na hinubog ng karanasan, nagturo sa kanya na makita ang tunay na mukha ng lipunan. Mariing idineklara ni Roda, ngayon na kumpleto na ang paghahanda para sa digmaan. Wala nang pag-urong. Kailangang sumulong ang laban, kahit gaano pa ang mga hampas o pagkatalo, sapagkat ang digmaan na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito'y para sa lahat. Bawat eksena ay lalong tumindi at bawat desisyon, sina Jackie, Miguel, Divina, Tanggol, Abet at iba pa ay humuhubog sa kanilang kapalaran. Mabigat na katahimikan, mga tingin na puno ng galit at pag-asa, at mga pasyang ginawa sa gitna ng panganib ay nagsalpukan. Sa wakas, dumating ang sandali, kung saan wala ng pag-atras, at tanging katotohanan lamang ang magtatagumpay. Sa ilalim ng ulan, si Brando ay nagsalita sa basag ngunit matatag na tinig. Ang ulan, ang gutom, ang takot, lahat ay tila bulong ng pagsuko. Ngunit mariin niyang iniling ang ulo, para bang itinataboy ang mismong ideya. Hindi tayo ganon, hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Bawat salita ay parang suntok sa hangin, puno ng galit at matagal nang nakatagong determinasyon. Tahimik na nakinig si Tindeng, ngunit sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang apoy ng paninindigan. Para sa kanya, ang pagsuko ay pagbibigay lakas sa kadiliman. Sa bawat pag-urong, mas lumalakas ang puwersa ng kasamaan, handang lamunin silang muli at muli. Kaya't ang kanyang tahimik na panata, kahit gutom o sugatan, magpapatuloy ang laban. Sa kanyang puso, ang digmaan ay hindi na lamang para sa kaligtasan, kundi para sa dangal at dignidad, para sa lahat ng taong nadadamay sa kaguluhan. Bawat panata, bawat katahimikan, bawat tingin ng mga tauhan ay nagsanib upang mabuo ang entablado ng isang dakilang digmaan, kung saan sa huli, tanging katotohanan, tapang, at dangal ang mananatili. Sa mukha ni Brando ay bakas ang pagkalito. Huminga siya ng malalim, saka nagtanong, ano na ang plano ngayon? Mabigat ang kanyang tinig, puno ng pagod at pagdududa, sapagkat alam niyang isang maling hakbang ay maaaring maging huling desisyon. Saglit niyang ipinasa ang pasanin sa iba, sinabing, ikaw ang mag-isip. Para bang pansamantalang ibinaba ang mabigat na krus. Dito nagsalita si Divina, isang babaeng sanay na sa pagpaplano sa gitna ng panganib. Sa likod ng kanyang kalmadong tinig ay nakatago ang kalkuladong isipan. Ipinaliwanag niya na ang mga pinagkukunan niya ng second-hand na sasakyan ay may maraming kotse. Mga sasakyang mahirap matunton, maaaring gamitin ng walang bakas. Doon nila itatago ang pera. Doon nila ililihim ang kanilang mga galaw. Bawat kotse ay sagisag ng bagong pag-asa, dahan-dahang nagdadala sa kanila palayo. Ayon sa plano, tatawid sila ng dagat at tutungo sa Zamboanga. Sa gitna ng ingay at tao, sila'y maglalaho. Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Brando. Agad niyang tinanong, pagdating natin sa Zamboanga, ano na? Sa tanong na iyon, ibinunyag ni Divina ang mas malalim na plano. Bahagi ng pera ay unti-unting itatabi roon at ang natitira ay dadalhin sa Malaysia. Doon sila magtatago,
Maghihintay, mamumuhay na parang ordinaryong tao, nakakubli sa katahimikan. Para kay Divina, ang pagtakas ay hindi wakas, kundi pansamantalang pahinga, isang hinto bago ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit, iginiit ni Brando na kailangan ng mas maraming tao at armas. Ang plano lamang ay kulang kung wala ang lakas upang ipagtanggol. Ang kanyang panata, makararating sila sa Malaysia ng ligtas. Ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansa ay nakatago ang takot sapagkat alam niyang bawat bagong tao ay bagong panganib at bawat panganib ay maaaring maging pagtataksil. Nanatiling balisa si Divina. Paulit-ulit bumabalik ang kanyang isip kay Rocky Boy. Ang anak na ngayon ay nakagapos sa komplikadong laro ng pagtataksil. Nasa piling pa rin siya ni Tanggol. Paano kung maghinala si Tanggol? Paano kung mabunyag ang tunay niyang papel? Bawat tanong ay parang patalim na tumatama sa dibdib ni Divina. Bilang ina, mas mabigat ang takot kaysa anumang plano. Sa bahagyang malumanay na tinig, sinuyo siya ni Brando. Matalino ang anak mo, Divina. Kaya niyang linlangin si Tanggol? Ngunit alam ni Divina, pagdating sa buhay ng kanyang anak, walang kasiguraduhan ang anumang pangako. Samantala, natagpuan ni Ramon at ng kanyang mga tauhan si Tanggol na walang malay at duguan. Nakakakilabot ang tanawin. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat. At sa bawat hirap na hinga ay bahagyang tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Agad nila siyang binuhat. Naghalo ang takot at pagmamadali habang inihahatid siya sa loob. Bawat hakbang ay lalong nagpalubog sa hangin, sapagkat alam nilang hindi ito karaniwang pinsala. Biglang dumating si Rocky Boy. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Kunwari puno ng malasakit ang tinig. Si Eneng, nanginginig ang mga kamay, ay ipinaliwanag. Isang lalaking nakaitim ang umatake sa kanila. Isang anino na ang layunin ay pumatay. Sinubukan din niyang tapusin si Tanggol. Bawat salita ay puno ng takot na hindi pa humuhupa. Naglalagablab ang galit sa mga mata ni Ramon. Handa siyang magbayad ng dugo kapalit ng dugo. Mariin niyang tinanong, sino ang umatake? Nagkunwari si Rocky Boy sa kanyang sagot, wala siyang alam. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit sa loob niya ay nagngangalit ang tunggalian, takot at bigat ng kanyang lihim na papel. Alam niyang isang maling ekspresyon ay maaaring magbunyag ng lahat. Ang tanong ni Dolfo ay bumaon na parang sibat. Paano hindi mo alam kung bahay mo ito? Mabigat at tuwirang akusasyon at sa katahimikan na sumunod ay lalong humigpit ang tensyon. Bawat tingin, bawat pigil na hininga ay tila naghihintay ng pagsabog. Isang katotohanang matagal nang nakatago ngunit unti-unting lumilitaw. Imposible, mariing sagot ni Rocky Boy, nakatayo sa gitna ng lumang sala. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot kundi sa kalituhan. Sa kanyang mga mata ay bakas ang matinding pagnanais na maunawaan ang lahat. Ngunit siya mismo'y naliligaw sa sariling paliwanag. Nalilito rin ako, giit niya. Mariing iniling ang ulo. Pilit na inaalala ang bawat detalye ng bahay. Wala akong ideya sa nangyayari. Ang alam ko lang, may tagapag-alaga kami. Isang lalaking parang anino. Dumarating minsan sa isang buwan, nagugupit ng damo, naglilinis ng bahay. Tahimik, walang tanong, walang bakas ng presensya. Bukod doon, wala nang pumupunta rito, walang bisita, walang kamag-anak, walang sino mang maaaring magtago ng lihim sa loob ng mga dingding na ito. Hindi nasiyahan si Ramon. Kumuyom ang kanyang panga, nagigting ang mga kamao na para bang taon ng pinipigilang galit ay handa ng sumabog. Mariin ang kanyang pahayag. Hindi tayo basta makapagtitiwala. Hindi natin alam kung anong klasing bahay ang pinasok natin, ni kung anong klasing tao ang konektado rito. Para sa kanya,
Bawat sulok ay parang matang nakamasid. Bawat katahimikan ay banta. Ang kanyang galit ay hindi lamang dahil sa sitwasyon, kundi sa pakiramdam na muli, na naman silang nadapa sa panganib, sa mga lihim na hindi pa lubos na nabubunyag. Samantala, sa ibang dako, naganap ang mabigat ngunit tahimik na pag-uusap ni na Tinding at Pungay. Lumapit si Tinding, bakas sa mukha ang pagod, ngunit kumikislap ang mga mata sa pasasalamat. Pinuri niya si Pungay, sa tapang na ipinapakita sa bawat hakbang, sa kabila ng palaging presensya ng panganib. Para kay Tinding, ang tapang ni Pungay ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng paninindigan. Mariing wika ni Pungay, hindi ako bibigay. Bawat hakbang ko ay para sa pagbagsak ng mga gerero. Alam niyang mapanganib ang landas, ngunit mas mabigat para sa kanya ang manahimik habang nagpapatuloy ang karahasan at kasinungalingan. Malinaw ang kanyang layunin, at ang kalinawang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Inamin ni Tinding nang una niyang malaman na si Tanggol ay tatayo laban sa mga gerero, siya'y natakot. Ngunit unti-unti, ang takot ay naging paninindigan, sapagkat ang laban ay hindi na lamang personal, kundi pakikibaka para sa dangal at hustisya ng lahat. Ang pangalan ni Tanggol ay sapat upang magdala ng liwanag ng pag-asa at anino ng takot. Takot na hindi mula sa kahinaan, kundi mula sa malalim na kaalaman sa kalupitan ng kaaway. Ngunit, hindi siya nanghina. Sa kaibuturan, alam niyang makatarungan ang laban ni Tanggol, at ang katotohanang iyon ang naging kaaliwan sa kanyang mga gabing puno ng pangamba. Ibinunyag ni Pungay, nang una niyang marinig magsalita si Tanggol sa kanyang kampanya, siya'y nabighani. Ang kanyang mga salita ay hindi pangakong kapangyarihan, kundi panawagan ng pagbabago. At nang makilala siya ng personal, lalo pang lumalim ang kanyang paggalang. Nakita niyang sa likod ng bawat salita ay may gawa at taus-pusong malasakit sa tao. Isa siyang tunay na mabuting tao, wika ni Tindeng, at dama rin iyon ng karaniwang mamamayan. Walang pagpapanggap, walang palabas, ang likas na malasakit ang lakas ni Tanggol, na siyang nagtulak sa marami upang sumunod sa kanya. Kaya't ngayon, buong puso nang sinuportahan ni Tindeng ang laban ni Tanggol, handang harapin ang anumang panganib, naniniwalang balang araw ay magiging makabuluhan ang kanilang pakikibaka. Mariinding wika ni Pungay, ang laban na ito ay laban natin. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, para bang ang digmaan ni Tanggol ay digmaan ng lahat. Samantala, sa isang tahimik ngunit masakit na sandali, nagtanong si Santino, nasaan ang aking ina? Ang kanyang tanong ay puno ng pag-asa at takot. Para bang bawat segundo ng katahimikan ay maaaring durugin ang huling hibla ng kanyang pag-asa. May balita ba tungkol sa kanya? Mahina niyang wika, pilit na tinatago ang panginginig ng tinig. Malamig na sumagot si Rigor, kalilimutan mo na ang iyong ina. Ang mga salita ay tumusok sa dibdib ni Santino na parang patalim. Nagpatuloy si Rigor. Iniwan niya tayo at pinili ang mga Montenegro. Hindi siya karapat-dapat na maging ina mo. Kalimutan mo silang lahat at huwag mong isipin na pamilya ang mga gerero. Bawat salita ay puno ng kapaitan, bakas ng matagal na pagkadismaya at pagtataksil. Ang katahimikan ni Santino ay hindi tanda ng pagsang-ayon, kundi ng pagod na wala ng lakas upang makipagtalo. Ang kanyang pananahimik ay naging sagisag ng isang batang natututo ng ilibing ang sakit. Wala nang natitira para sa akin doon, mariin niyang wika, para bang tinanggap na ang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Ngunit, ang kirot ay hindi nawala. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang ina o ng mga Montenegro, muling bumabalik ang sugat. Hindi tumigil si Rigor. Sa mabigat na tinig, puno ng banta at pagdududa, tinanong niya, tiyak ba si Santino na si Miguelito ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang kapatid?
Ang tanong ay hindi lamang paghahanap ng sagot, kundi pagbubukas muli ng lumang sugat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Santino ang bigat ng responsibilidad at lalim ng mga lihim na hindi sila pinapalaya. Ang mga nakatagong katotohanan ang magtatakda ng landas ng kanilang buhay at ng laban na hindi na nila matatakasan. Napuno ng mabigat na katahimikan ng silid. Nakatingin si Santino sa kawalan. Pilit na hinahanap sa alaala ang ebidensya, ngunit wala siyang natagpuan. Sa nanginginig, ngunit matatag na tinig, sinabi niya, wala siyang natanggap na patunay mula kay Eva. Ngunit may isang aral siyang natutunan. Ang mga gerero ay walang puso, walang awa, walang malasakit sa mga buhay na kanilang winasak. Bawat salita ay puno ng kapaitan at matagal nang nakabaong galit. Isinilang mula sa mga sugat ng nakaraan. Dahan-dahang tumango si Rigor. Mabigat ang mga mata, puno ng matalim na pagmamasid. Sinabi niyang tama si Santino. Isa pang bagay na dapat tandaan, sa gitna ng kaguluhan, tanging silang dalawa lamang ang maaaring magtiwala sa isa't isa. Hindi ang mga gerero, hindi si Tindeng na lola ni Santino, ni ang kanyang ina. At higit sa lahat, binanggit ni Rigor ang pangalan ni Tanggol na may malamig na puot at galit. Para sa kanya, si Santino ay dapat umasa lamang sa sarili. Maglalakad sila sa madilim na landas at ang tanging kasama ni Santino ay si Rigor. Sa loob ng silid, lalo pang bumigat ang tensyon. Biglang nagsalita si Eneng. Ang kanyang tinig ay bumasag sa katahimikan, nagmarka ng bagong yugto. May halong takot at pangamba ang kanyang tono. Tinanong niya, naniniwala ba ang lahat na ang mga umatake ay nasa paligid pa? Ang tanong ay muling nagbukas ng lumang sugat. Nagbalik ng mga sigaw, dugo, at mga sandaling halos kamatayan na ayaw ng alalahanin. Si Rocky Boy, bahagyang nag-aalinlangan, ngunit matatag ang mukha, ang sumagot. Sinabi niyang mas mabuting lumabas at tiyakin kung ligtas ang paligid. Idinagdag pa niya na siya ang magluluto para kay Tanggol upang agad itong makabawi, na para bang ang simpleng malasakit na iyon ay sapat upang burahin ang galit at pagkakasalang kumukulo sa loob ng grupo. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang lumalabas. Unti-unting naglalaho sa dilim ang kanyang likod. Ngunit hindi nakaligtas sa matalim na mga mata ni Ramon ang eksena. Mariing idineklara ni Ramon, hindi niya pinagkakatiwalaan si Rocky Boy. Para sa kanya, kakaiba ang mga galaw at tingin ng lalaki. Para bang may tinatagong plano? Para bang ginagamit lamang sila na parang laruan? Mabigat ang banggaan ng galit at takot sa kanyang dibdib. Kaya't inutusan niya si Eneng, sundan si Rocky Boy, alamin ang tunay niyang ginagawa. Sumama si Bulldog, tahimik, ngunit alerto, handang kumilos anumang oras kung may kahina-hinalang makita. Dagdag pa ni Ramon, hindi na muli niyang hahayaan na gawing laro ang kanilang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, sila'y magiging maingat at walang pagtataksil na palalampasin. Si Tanggol, anak ni Ramon, ay muntik nang mamatay, at ang alaala ng sandaling iyon ay patuloy na nag-uukit ng sugat sa kanyang puso. Kaya't mariin niyang iginiit, kailangan nilang lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Bawat sandaling ginugol doon ay parang talim na nakatutok sa lalamunan ng kanyang anak. Sumagot si Dolfo sa kalmadong tinig, ngunit puno ng pag-aalala. Para sa kanya, mas mabuting hintayin na tuluyang gumaling si Tanggol. Ang pagtakas ng hindi pa siya ganap na malakas ay mas mapanganib. Ngunit mariing binalaan ni Tanso, ang matagal na pananatili ay maaaring magpalala sa kalagayan ni Tanggol. Para sa kanya, bawat minuto ay mahalaga at isang maling desisyon ay maaaring magdala ng malaking trahedya. Ipinaliwanag ni Ramon, pigil ang emosyon. Kung magtatagal pa sila, mas malaki ang panganib na haharapin ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay kumikislap ang takot at determinasyon. Handa siyang gawin ang lahat.
kahit salungatin ang opinyon ng iba, basta't mailigtas si Tanggol. Samantala, sa ibang tagpo, dahan-dahang iniabot ni Rigor ang isang baril kay Santino. Ipinakilala niya ito bilang regalo ni David. Isang kasangkapang ang bigat ay ramdam hindi lamang sa kamay kundi sa konsensya. Sinabi ni Rigor na ang sandatang ito ay gagamitin ni Santino sa kanyang paghihiganti upang tapusin si Tanggol. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Santino ang malamig na bakal at sa kanyang loob ay muling nagliyab ang matagal nang nakabaong galit. Nagpahayag siya ng pasasalamat at mariing nanumpa. Hanggang mapatay niya si Tanggol, hindi siya titigil. Ang panata ni Santino ay tila nakaukit sa kanyang kaluluwa na parang sumpa. Isang landas na wala ng madaling pagbalik. Sa dilim ng gabing iyon, bawat hakbang ay tila nagdadala ng kapalaran na hindi na matatakasan. Maingat na sinundan nina Eneng at Bulldog si Rocky Boy. Pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat tingin, bawat paghinga. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, ramdam ni Rocky Boy ang kanilang presensya. Alam niyang may mga matang nakamasid sa kanya. At sa katahimikan ng paglalakad, sumilay ang lihim ng ngiti sa kanyang labi. Alam niyang mas malalim at mas mapanganib ang laro kaysa sa iniisip ng lahat. Pagkalipas ng kanilang pag-urong, nagsalita si Enteng kay Ramon. Mabigat ang kanyang tinig, maingat na ipinaliwanag. Matagal na nilang minamasdan si Bernard. Bawat kilos, bawat tingin, bawat katahimikan. At ang kanilang konklusyon ay iisa. Si Bernard ay inosente. Walang bakas ng kaalaman, walang pahiwatig ng sabwatan. Ngunit sa likod ng tinig ni Enteng ay bakas ang mabigat na pagdududa. Sapagkat sa panahong iyon, ang inosenteng mukha ay hindi sapat upang patunayang ligtas ang sinuman. Idinagdag ni Bulldog, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Siya mismo ang nagluto ng pagkain para kay Tanggol. Siya ang nag-alaga at nakita niya kung gaano kahina si Tanggol. Bawat galaw ay puno ng pagod at sakit. Lalong bumigat ang sitwasyon sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila alam, sa mismong sandaling iyon, tahimik na nagdedesisyon si Rocky Boy sa kusina. Isang desisyong magbabago ng lahat. Magtutulak sa kanilang kapalaran sa bagong panganib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahalo ang lason sa pagkain. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umuugong ang tinig ng konsensya, ngunit nanaig ang takot at utos. Alam niyang, kapag kinain ni Tanggol ang pagkaing iyon, wala nang pag-urong. Bawat patak ng lason ay parang dugong nakaukit sa kanyang budihi. Ngunit itinago niya ang lahat. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Samantala, mariing idineklara ni Miguelito. Ngayon ililibing sina Erica at ang kanilang ama. Para sa kanya, wala nang saysay ang paghihintay. Ang libing na iyon ay hindi lamang wakas ng buhay, kundi simula ng matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Sa kanyang alaala, ang huling regalo ng mga Mondragon ay ang pagbagsak ng kanilang dangal. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isip. Walang kapatawaran. Walang salita ang sapat. Kailangang magbayad ang mga Mondragon. Kaya't walang pag-aatubili niyang inutusan si Jason, lipulin ang pamilya Mondragon. Sa kanyang tabi si Jackie, malamig ang mga mata, walang emosyon ang tinig. Mariin niyang sinabi, dapat matapos ng perpekto ang trabaho. Walang puwang para sa pagkakamali. Kung may makaligtas, magsasalita sila at ang mga salitang iyon ay magdadala ng kapahamakan. Kaya para kay Jackie, kasama ng mga bangkay, lahat ng ebidensya at usapan ay dapat mabura. Walang bakas, walang tunog, walang kapalit na maaaring bumalik sa kanila. Dagdag pa ni Miguelito, inutusan niyang tipunin ni Jason ang kanilang mga tauhan. Kailangang sabay-sabay ang pag-atake. Sa mismong mansyon ng mga Mondragon sila tatamaan. Walang urong, walang awa. Mariing tumango si Jason,
Nangakong titiyakin ang lahat. Tinawag pa niyang Mayor si Miguelito, isang tanda ng respeto at katapatan. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Miguelito sa kanyang ina. Alam niyang sa likod ng lahat ng ito ay nakatayo ang suporta at ambisyon ng kanilang pamilya. Ngunit hindi tumigil si Jackie. Handa siyang tiyakin na bawat hakbang ay walang kapintasan. Walang pagkakataon para sa pagkakamali. At walang sino mang matitirang buhay upang ibunyag ang kanilang mga lihim. Nagbitaw si Jackie ng hamon. Tingnan natin kung magsisisi si Roberto sa pagmamaliit kay Miguelito. Para sa kanya, hindi lamang ito banggaan ng dalawang pamilya, kundi laban para sa dangal. Mariing idineklara ni Miguelito, hindi lamang siya ang mayor ng lungsod, kundi ang tunay na lalaki ng kanilang tahanan, ang dapat sundin, ang dapat katakutan. Patutunayan niya ito kay Roberto, maging sa sarili niyang kapatid, at malinaw ang kanyang mensahe sa kanyang ina, siya ang magiging pinakadakila sa mga gerero. Wala nang iba. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa ambisyon ni Miguelito na parang apoy. Samantala, naghahanda ng lisanin ng pamilya Mondragon ang kanilang mansyon. Bawat hakbang ay puno ng pangamba. Bawat tibok ng puso ay puno ng takot. Si Brando man ay nabalitaan, paparating na ang mga gerero. Tumama sa kanya ang balita na parang kidlat, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Sa kabilang panig, natapos na ni Rocky Boy ang kanyang plano. Dala ang pagkain, maingat ang bawat hakbang, pilit na itinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Ramon at magalang na sinabi na gigisingin niya si Tanggol at pakakainin. Ngunit biglang itinulak ni Ramon ang pagkain. Nabagsak ang plato, nabasag sa sahig, at ang kanyang tinig ay puno ng mabigat na hinala. Mariin niyang sinabi, hindi niya pinagkakatiwalaan si Rocky Boy. Matalim ang kanyang mga mata, para bang binabasa ang nakatagong lihim ni Rocky Boy. Sa mukha ni Rocky Boy ay lumitaw ang pagkabigla at takot. Sa nanginginig na tinig, paulit-ulit niyang iginiit. Wala siyang ginagawang masama. Ngunit hindi na nakinig si Ramon. Sa halip, inutusan niya, buhatin si Tanggol, tipunin ang lahat, at umalis. Sa sandaling iyon, nagpasya si Ramon, ang pag-alis sa bahay ni Rocky Boy ang pinakamaligtas na hakbang. Para sa kanya, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Sa labas, lalo pang lumaki ang kaguluhan. Narinig ng mga Mondragon. Paparating na ang mga gerero. Kumalat ang takot at tensyon sa hangin. Si Divina ay patuloy na nag-aalala para kay Rocky Boy. Sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Hindi niya iiwan ang anak. Ngunit hindi na naghintay si Ramon. Sa pagmamadali, umalis sila, buhat si Tanggol, puno ng pangamba at takot. Si Rocky Boy, desperadong sumubok na sumunod, ngunit iniwan siya. Nakatayo siyang mag-isa, pinagmamasdan ang mga taong minsang itinuring niyang pamilya na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. At sa kanya'y nanatili ang mabigat na pasanin, ang bigat ng krimen at lihim na hindi pa rin niya alam kung paano haharapin.